mo na siya kung gano'ng distance niya. Yes. Ano? Sa Marine. Sabi niya kay Popkey 4128. Bike check natin yung bike ni Pastor. C17 na copper ignition. Yung preno niya is Avid SRAM. Makabagong Jaguar. Yan, compressionless. Mm. Maganda yan, just Sir Jay, sa mga mechanical brakes. Cable na ginamit sa loob. Ultra slick na Jaguar stainless. Binigaan mo yan, matigas yan. Solid na solid yan pag may preno ka. Balik tayo sa bike sila guys. Pag SRAM ba hindi gaano parating sinutune up? Hindi masyado sinusunod yan. Ano ba to? First tune up? Kasi yung mga SRAM naman hindi madalas i-tune up yan eh. Kasi hindi masyado yung tension ng spring. Napaka-interesting nung kanyang comment sa Marine. Sabi niya kay Popkey 4128, might be personal but if comfortable, please share with us the bike size and your height. Ang nangyari kasi dito sa bisikleta na to, yung sa size and components, si Sir James na yung nagbigay and si Alan na lang yung nag-build and nag-recommend ng mga parts. Walang nangyaring bike fit, tinanong niya lang sa akin is height. Kasi magkasing height naman tayo, Sir Jay. Oo. So, regarding naman sa sizing, per brand iba-iba size eh. Like nung Argon, Canadian brand, so malaki sizing. So pag sa iba, small ako sa mga ibang brand. Pagdating sa Argon, extra small na ako. Then like sa Canyon malaki din mag-size. Then sa ibang brand, Ridley, yan. Pero itong si Marine, Marine Four Corners, Oo. yung mga typical na small na parang default sa iba rin, Oo. Asian P. Pag small, usually papasok yung mga height ng 5'4 to 5'7. Based sa akin, sinabi ko na lang kay Sir James kung ano yung magiging components. Siya na lang din naglagay kung ano size ng stem, yung handlebar. Typically kasi pag built bike, yung size small, yung handlebar niyan is mga size 40, 42. Then yung magiging stem mo sa gravel bike yan eh. So mga yan, parabis. 70 to 90 ang nilalagay. So dito naman, madali naman kasing lagyan ng components to eh. So sa adjustment naman, pwede kang mag-adjust sa mga seat post, may setback, zero setback, then sa stem, then pwede ka rin mag-adjust sa handlebar. Kasi may tinatawag na reach dun sa mga drop bar. So pwedeng may short reach, long reach. Pag-identify ng proper size, so mas maganda kasi meron ka ng previous bike, then pwede mong ipagtugma yung geometry dun sa gusto mong brand. Like gusto mo ng Argon, gusto mo ng Surly. So kung dati kang ibang brand, so pagtutugmain mo lang yung geometry ng bawat model na gusto mo. So malalaman mo na kung ano yung pinaka-close, tsaka yung magiging adjustment mo dun sa bike. Then kung gusto mo mas klaro, may mga website kasi na pwedeng i-check kung saan talaga maganda yung mag-check. Like sa Bike Insight, doon ako mostly tumitingin kung ano yung bike ng customer. Then kung anong gusto niyang bike na bibiliin sa amin, doon ko na makikita ano yung pinaka-close. Then yung magiging adjustment, kung mag-short stem or maglo-long stem siya. Then sa seat post, pwede rin siya ma-adjust ng setback, then zero setback. and pre-consultation yun pag dito bumili sa bike Dito sila. naman, libre naman basta free time naman dito. Pag may lang, minsan busy kasi maraming ginagawa. May may buo kami o kaya may service. Pero libre ang tanong, wala namang bayad. Welcome na welcome sa Bikezilla. Pwede pa rin yung bulungan sa presyo. Dito naman, pwede naman yung discount. So, pwede kang lumapit kala Ma'am Lizelle, kahit sino, kahit hindi sa akin. Pero pag yung mga medyo technical na question, pwede kang rekta na rin sa akin. Ayun. Kaya ayun, thank you sir dun sa iyong comment. Tama yung depende sa size pa rin ng ibibigay dun sa customer. Depende sa brand kasi Sa per brand. brand iba-iba yung sizing. Then may mga model din na iba mag-size. Hindi lahat default size. Iba-iba kasi geometry. Doon kasi naglalaban-laban yung mga bawat brand. And ang difference ng Shimano sa SRAM? Difference po sa mga mechanical, hindi naman sa bias. Napapansin din yan ibang SRAM user na mechanical shifting. Hindi laging tinotono yung SRAM. Pag kunyari na ilang ride mo lang. Siguro may isang tono mo yan sa isang taon, hindi na lagi yan tinotono. Pag sa mga RD. Pero pag naka 2x ka, medyo kasi yung 2x sa mga road, medyo mas hatak kasi yung tension ng cable doon eh. Then dito sa RD, yan, madalas magtono sa Shimano. Pero pag na-break in mo naman na yung cable na makailang tono, okay na yun, goods na.
Kasi yung hatak ng kable, no? Oh, dito naman mas pansin ko mas responsive kasi sa SRAM lalo pag tumataas yung model nila. Sa Shimano rin magaganda yung ano nila lalo sa mga Dura Ace. Doon na yung talagang yung mga smooth shifting. Dito naman pag yung mga sa reach naman ng lever, pag yung hindi masyado kahabaan yung finger mo, hindi mo siya abot. May mga adjustment kasi yan na nangyayari. Sa Shimano meron din to, sa SRAM meron din. So dito sa SRAM kasi, gagamit ka lang ng 2.5 sa ilalim, ikot mo siya clockwise, konti-konti lumalapit yung lever. Oo nga. So mapapansin mo, yan. Mas abot mo na siya. Compare kanina na mas malayo yung lever. Para sa mga shorter na finger, okay ito. Kasi hindi pilit para abutin yung lever para mag-brake. Then pag ganito na, igagaya mo na rin sa kabila. Yan, gagaya mo na siya kung gano'n yung distance niya. Yan. Yan ah. Both na yan, parehas. Okay, thank you. Ito is para siyang sa Surly. Compare natin siya sa model ng Straggler. Para touring gravel bike. Bike check natin yung bike ni Pastor. Naka... C17 na ano yan, Brooks C17 na Puffer Edition. Then yung frame ni Pastor ano to eh. Ito yung mga unang labas na may glitter sa loob eh. Straggler. So ano to, nilabas to noong 2017. Straggler na size 52. 52. Ayun. Kumuha siya ng frame set sa amin. Yung built bike niya na Marine 4 corners, yung components nun, kinuha niya, nilipat dito. Bali, yung components na ito is Shimano Sora na 2x. Then yung preno niya is Avid na SRAM BB5. Malakas to. Housing na ginamit dyan is Jaguar na compressionless. So goods na goods yan sa mga nakamit. Ito yung makabagong Jaguar. Yan, compressionless. Maganda yan, Sir Jay, sa mga mechanical brakes, rim brakes, lalo sa mga disc brakes na... Magkano naman presyo nun? Around 1,350 SRP. Malaki talaga yung difference. Malaki difference niyan. Malakas ang preno niyan, tas smooth. Then yung cable na ginamit sa loob, ultra slick na Jaguar na stainless. So hindi siya yung mga coated na bumabaro doon sa loob ng housing. Then pag pinigaan mo siya, hindi siya spongy tulad ng mga coil na housing. Pag pinigaan mo yan, matigas yan. Solid na solid yan pag nagpreno ka. Wheelset ni Pastor, token brand, then reflectorize. So pang gravel specific. So tapos naka Terrabil siya. Yung sa inyo, di ba Rockland? Ito Terrabil na Washburn. 700 by 42. So more on yung tread pattern niya, slick yung middle, then knobs yung gilid, more on road. Then may konting off-roading pwede. Ayun wool-tooth din ng stainless bottle cage. Medyo classic. Yan, then yung Frank Brothers na pedal, egg beater, yan, 4 sides yan. Yung ibang kumakarera, ginagamit din to. Kasi sa pagputek, yung Shimano kasi maliit yung spacing nun sa loob eh. Nagbabara, nahirap pumasok. So gumagamit sila ng mga egg beater, 4 sides kasi yan. Yung mga putik dyan, lulusot lang yan. Hindi siya may stock sa loob. Nagmamag shredding. Hindi yan magbabara sa loob. Yun naman yung experience ko na nung araw. Yung rotor niya, SRAM na Ace 9X. Yan yung bago, SRAM. Then dito, naka Bluetooth na headset siya na EC34. So pag sa mga 1.18, then mga typical na 34 diameter. Tracer, Bluetooth, the project na stem. Maganda din dito yung handlebar. Yung handlebar niya? Salsa Cow Cheaper. Tagal na to, 2017 din to kinuha ni Pastor. Then yung bar tape niya, Brooks. Yeah. Brooks na black na Cambium. Yan, maganda rin yan. Yung sa'yo kasi, di ba, yung blue. Blue. Ito yung black version nun. Tapos nilagyan nyo ng grip. Di ko lang kung anong grip, to eh. Buns na lagay sa ilalim. Ito kasi naka-clear, bukang-buka yan, Maganda kasi tong pag sobrang buka, pag nag-off-road ka, mas siya, mas yung steering mo, mas maganda yung Ilan ang control. bike ni Pastor? Ako. Off the record na yan. Ilan? 5, 6. 6. Ilang brand? Meron din tayong Straggler, Marine. Then meron tayong folding na Dayron, tsaka meron din tayong Brompton, yung mga ganun. Ano pa? Ayun yung brand pa lang yun. Mga brand. Mountain bike, halo-halo na siya. Mountain bike, folding, gravel. Yan ang mga Pero dati nun, may time trial bike tayo, may road bike din. Hey, ano ba mo?
Papunta akong BGC. Oo, tatawidin ko yung bagong tulay. Stansya. Stansya. Oo, kakanan ka na doon kami, diretso kami. Pwede pa ako dyan sa taas, di ba? Parang naka-e-brake to ah. Naka-e-brake ba kayo? Ha? Buwelo lang po yun. Oh, Kamit ang gulong eh, kaya buwelo. Ingat po ha. Kasi malapit na. ipipil ko na to. Pero ramdam ko yung ano, ganda nung ano ah. Seat post ah.